Hi guys, welcome to the vlog. Once again, advice for the days. Huwag gawing Diyos ang pera. Oo, bibigyan ka ng pangako ng Diyos na yayaman ka, uunlad ka, pero ang tanong ko sa'yo, may peace of mind ka ba? Wala, di ba? Kapag meron ka pong Diyos, Ama, sa pagkatao mo, nagkakaroon ka ng peace of mind. Kahit wala tayong maraming pera. Ang pera kasi, oo, papangakuan ka ng maraming karangyaan, kaginhawaan, kayamanan dito sa ibabaw ng lupa. Ang tanong ko sa'yo, kapag namatay ka ba, madadala mo yung pera mo sa langit? Hindi, di ba? Kahit anong sikap mo dito sa ibabaw ng mundo, kung ang pera mo naman ay hindi mo madadala sa langit, useless din. Kaya tayo nabubuhay dito sa ibabaw ng mundo para yung yaman natin ay spread din po natin sa ating kapwa-tao. Maging matulungin po tayo kung maraming tayong pera. Huwag po tayong hindi maging matulungin sa kapwa. Huwag po tayong maging madamot. Ang pera po, ginagamit yan sa matalinong kaisipan. Kung mag-business ka, magpalago ka ng business, kumuha ka ng maraming taong gustong magkaroon ng trabaho, nakatulong ka sa tao kasi nabigyan mo sila ng trabaho, di ba? Magkaroon ka ng mga foundation na pwede mong ibigay yung pera mo doon, makatulong ka kasi marami tayong foundation para sa matatanda na wala nang gusto mag-alaga sa kanila, sa mga batang nabuntis ng maaga, sa mga may sakit, sa mga marami pa dyang iba na pwede nating tulungan financially. Kung ikaw taong mayaman, maraming pera, tumulong po tayo. Huwag po tayong magdamot sa pera. Dahil ang pera po, hindi po maliligtas yung kaluluwa natin pag tayo namatay. Dapat po, ang ginagawa natin, i-spread po natin yung yaman natin, yung pera natin. Dahil po, kapag ginawa natin Diyos ang pera, ay hindi ka maliligtas ng pera mo sa hukay, sa kamatayan, sa paraiso, sa Hades. Kapag dinidiyos mo, kapag dinidiyos nyo po yung pera, ay tsak na tsak, mapapahamak ka. Ay tsak na tsak, hindi mapupunta yung kaluluwa mo sa paraiso. Doon lang siya mapupunta sa impyerno. So kaya ikaw, magbago ka na habang maaga pa. Talikuran mo na yung mga gawain mong pagsamba sa pera. Halos sambahin mo na yung pera. Alam niyo pa yung pera, wala nang may dudulot ng kabutihan sa atin eh. Mayaman ka man o mahirap, wala. Basta, walang peace of mind, kapayapaan kapag mukha kang pera at sinasamba mo yung pera. Pero kapag meron kang Diyos, nagkakaroon ka ng peace of mind sa sarili mo at sa kalooban mo. At dapat lang natin sambahin ang nag-iisang Diyos Ama nating nasa langit, ang ating Diyos Amang buhay na nasa langit at ang kanyang Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Yun lang po. Kaya ikaw, magbago ka na. Magsisi sa lahat magawa mong kasalanan at magbago at wag nang sambahin ang pera. Ang ating Diyos Ama lamang ang ating sambahin dahil siya lang po ang gumawa ng tao dito sa mundo at ng bagay at ng mundong ito. Kaya hanggang dito lang ang advice. Ingat po tayong lahat and God bless.